ng matigas na tinapay sa mainit na hanggan ng iyong pagmamahal. Nag-viral sa social media ang ilang factory reset trend ng ilang mga Pinoy. Pero, totoo nga ba ito? Sa TikTok, nauso ang tinatawag na factory reset kung saan ikinikwento ng ilang users kung paano nagbago ang atraksyon nila mula sa kaparehas na kasarian tungo sa kanilang opposite gender. Sa datos, mahigit 18,000 videos na ang gumagamit ng hashtag na factory reset. Samantala, ang kantang Titibo-Tibo na kadalasang ginagamit sa ganitong content ay umabot na sa mahigit 1.2 million videos. Nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamang pabebe. Isa sa mga viral na halimbawa ay si Raymond Magnifico. Umabot na ang kanyang entry sa mahigit 22 million views. Pero ayon sa eksperto, ang ganitong trend ay maaaring magbigay ng maling impresyon na tila madali at biglaan lang ang pagbabago ng isang identidad ng tao. May misrepresentation kasi nga nakikita nga sila itong LGBTQIA+, na face lamang sila. Na parang at the end of the day, babalik pa rin kayo doon sa isinet ng society sa mahabang panahon, babalik pa rin kayo doon sa dichotomy, no? Hindi, kumbaga, hindi kaartihan nyo lang yan, choice nyo lang yung mga attraction o yung pagiging bisexual ninyo. So yes, oo, problematic siya. Sa realidad, ang identidad at atraksyon ay hindi basta-basta na re-reset. Ito ay proseso ng pag-unawa sa sarili. Kaya sa likod ng viral na trend, paalala ng mga eksperto, hindi ito simpleng reset, kundi isang usapan na dapat mas pag-usapan ng bukas, may konteksto at may pag-unawa.